mensahe po ng ating awitin. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Okay, so ngayon po ay tayo po dadako na sa ating challenging part ng ating pong message, ng ating worship service, and that is the message o ang mensahe po. And since ngayon ay so ito pong buwang ito, so we know that this month is a month na kung saan ay kinikilala po ng church, ang kanilang mga tagapanguna o ang mga leaders. So may kinalaman po ang ating magiging mensahe ngayon pong umaga dito. So we know that October is Pastor's Appreciation Month, and sabi nga ito pong bahaging ito ay pahintulutan niyo po na ito naman ay mula po sa mga lingkod ng Panginoon. So, yes, it is from the Word of God. Ito po ay salita ng Panginoon at mula din po sa salita ng Diyos ay itinuturo po sa atin na tayo po ay maging mapagpasalamat. Tayo po ay appreciative sa mga taong ginagamit ng Panginoon sa atin for our benefit, for our spiritual maturity, for our growth, sa buhay natin bilang Kristiyano, sa mga taong ginagamit po sa atin upang tayo po ay sitahin sa atin pong mga pagkakamali. So, it's from the Word of God na sila po ay ating kilalanin at yan po ang ating matutunghayan ngayon pong umaga. So, ngayon po, buksan po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and verse 13. Sa totoo lang po, medyo awkward po akong ibahagi ito kasi ako po relate dito po sa mensaheng ito, pero since na ito po ay mula sa Biblia, ay ako din po ay binigyan po ng kabigatan at right mula sa Panginoon upang maibahagi po ito sa bawat isa. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and verse 13. So tayo po ay magsitayo mga kapatid para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po at muli po kaming makakapakinig ng inyo pong salita. At ang salita po ninyo ay hindi lamang upang kami ay turuan at patuloy kaming lumago sa inyo pong salita. May mga pagkakataon po ng inyo pong salita ay nakakasakit, O Diyos, sapagkat kami po ay nagkakamali at bagay na dapat po kaming ituwid nito, Panginoon. Kaya maging handa po ang aming puso sa mga bagay na dapat pa naming matutunan at dapat pa naming malaman mula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mensaheng ito. At patuloy kaming maging mapagpakumbaba at maging masunurin sa inyo pong ituturo sa amin sa pamamagitan ng inyo pong tagapagsalita. Ang inyo pong tagapagsalita ay isang lingkod po ninyo at ito po lamang itago sa likod ng inyo pong kapahayagan at ng inyo pong kabanalan. Ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng ito, O Diyos. Salamat po muli, purihin ka sa pangalan ng iyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Okay, ngayon pong buwan, again, so binanggit ko na po kanina, is Pastor's Appreciation Month. Kaya may kinalaman mga po yung atin pong message po about that. And our theme this morning is Knowing Your Leader's Worth. So, ang makilala natin, ang ating mga tagapanguna, kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano sila kaimportante sa buhay natin bilang isang mananampalataya. So, alam niyo po, mga kapatid, una sa lahat, so, meron pong taong ginamit ang Panginoon para tayo po ay makapakinig ng mabuting balita. So, those are the missionaries, the evangelists o ang mga ebanghelista. So kung hindi din po dahil sa kanila, kung hindi po dahil sila po ay ginamit ng Panginoon sa atin, so hindi po tayo makakapakinig ng gospel. At kung hindi rin po dahil sa mga
teachers ng salita or pastors, shepherds, ay hindi rin po tayo lalalim sa atin pong pagkakilala sa Panginoon. So ang Panginoon ang nagtalaga, ang nag-delegate, nag-appoint ng mga tao pong ito upang ang iglesia po ay patuloy na mag-operate at maging aktibo ayon po sa direksyon at kalooban po ng Diyos. And that is to evangelize the lost and also to encourage one another. Patuloy nating gampanan ang ating tungkulin bilang magkakapatid at bilang bahagi po ng iglesia. Kaya ang ating pong objective is to give appreciation to God-ordained leaders who gave their example of hard work and integrity of character in the ministry. So, upang ipagpasalamat po natin sa Panginoon, kasama din po sa ating ipinagpapasalamat po sa Diyos ang mga taong kanyang ginagamit upang linangin ang ating mga kakayanan at tayo po ay magpatuloy sa atin pong paglilingkod sa Kanya. So, may mga taong ginagamit ng Diyos para tayo po ay encourage pag tayo po ay medyo nanghihina sa atin pong pananampalataya. Meron pong mga taong ginagamit ng Panginoon sakaling tayo po ay may ginagawang bagay na dapat na malaman natin na ito ay hindi akma sa ating buhay pananampalataya. Meron pong sumasansala sa atin. Meron pong nag-a-admonish sa atin. Meron pong mga taong discreetly ay tayo po ay kinakausap ng personal upang hindi po sila mapahiya. So hindi po idea or ideal sa isang church na harap-harapan po na pahiyain ang sino man po na bahagi ng church o sirain ang dignidad ng kanyang kapatid sa Panginoon. Dahil kung ito ang kanyang ginagawa, so ito ho ay paglapastangan po sa Panginoon. Paglapastangan ito sa dignidad din po ng iglesia. Kaya po mahalaga na makita ho natin sa bahaging ito kung gaano po natin na-appreciate at pinagpapasalamat sa Diyos at kinikilala ang kanyang mga taong ginagamit para sa ating pakinabang at sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya. So, naalala ko po ang isang statistical data po doon po sa dinaluhan ko pong Pastors and Workers Conference sa Malvar na sa Amerika po, 60% or sabi nga 60% ng mga pastor po ang nag-resign. It's either nag-resign or kinoconsider po nila na sila po ay magbitiw sa kanila pong posisyon bilang isang pastor o bilang isang church leader. So, bakit ganun kalaki? Bakit ganun kataas yung percentage? So, it's not because of the past events. So, we know that tayo po ay dumaan sa isang pandemya. Tayo po ay dumaan sa maraming mga pagsubok sa buhay. And even the men of God, even po ang mga lingkod po ng Panginoon ay hindi po exempted. Hindi po sila exempted sa mga pagsubok. Hindi po sila exempted na masaktan. Hindi po sila robot na walang emosyon. So, meron pong pastor na nasasaktan. Meron pong pastor na nadi-disappoint. So, meron pong mga church leaders na talagang may mga kahinaan. Meron pong mga tinatawag nating frailties and weak sides. At hindi po natin yan may tatanggi. Sapagkat kami po ay tao lamang din. So, hindi po kami superhero, hindi po kami special na, sabi nga, nilalang ng Diyos. So, lahat po tayo nilalang ng Panginoon ayon sa kanyang wangis and lahat din po tayo ay nahulog sa kasalanan at lahat din po tayo naligtas sa biyaya. And it is a sobering reality that some of them, so the pastors of the church, are leaving the pulpit or much worse, the ministry. Because meron po sa kanila ang hindi po nire-respeto. So there are some of them who received little or no respect from the elders or the congregation. So this is a sobering reality actually. Meron po mga churches na
ang trato po nila sa kanilang church leaders ay parang pinapasweldo, binabayaran, na parang ang tingin nila sa pastor ay yan ang iyong trabaho, yan ang iyong job description. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangaral, ikaw ang mag-lead ng church. Okay? So actually, yan po ay isang kaisipan na hindi ho lapat sa iglesia, sapagkat ang pastorate po is not simply isang bagay po na ginagawa ng isang lingkod ng Panginoon. So hindi po ibig sabihin na lahat ng nangangaral po, lahat ng mga ginagamit ng Panginoon para manguna at mag-lead ho ng isang church is masasabi nating gusto ho nila na gawin ito. Meron pong ilan sa kanila na talagang kung hindi po dahil ho sa tawag talaga ng Panginoon ay ginagawa po nila ang tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos. Kahit mahina ang katawan, kahit pagal ang katawan mula sa maraming trabaho o maraming bagay, but since ito po ang tungkulin ay pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, nandun pa rin ang kanyang pagtayo at ang kanyang pagtupad sa tungkuling ipinagkaloob sa kanya. Kaya marami pong dahilan ang isang lingkod ng Diyos upang siya ho ay bumaba at siya po ay sabi nga, i-give way po niya ang kanyang posisyon para sa iba. But, nandun pa rin ang paalala po ng salita ng Panginoon na ito po ay tawag ng Panginoon na hindi basta-basta. Kaya nandun pa rin po ang isang realidad na talagang kailangan po na ipagpatuloy ang tungkuling ito. So again, some of them received little or no respect from the elderly or from the congregation. So ito po ang isang dahilan. So hindi po tama ang treatment na kanilang natatanggap mula po sa church. At meron din pong umaalis dahil po sa mga personal na issue. Meron din pong umaalis dahil po sa mga isyong pinansal. But these are clear evidence that the leaders of the church are susceptible to weakness and sin. So ang pastor po, naghihina din, nagkakasala din, at kailangan may pakialam po ang bawat isa po sa atin sa bahaging ito. So hindi ho natin tinotolerate ang kasalanan at hindi ho natin hinahayaan po na mapanatili ang ganitong gawi sa loob po ng iglesia. That's why Paul, in the book of the Thessalonians, so sinabi po niya dito sa Thessalonian congregation na kailangan magkaroon po tayo ng tamang pagtrato, ng tamang pagpapakita ng ating respeto at ng ating pagmamahal sa mga ginagamit po ng Diyos para sa atin. Kaya sabi dito sa verse 12, we ask you brothers to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Okay? And to esteem them very highly in love because of their work, be at peace among yourselves. So these are all commands from Apostle Paul to the Thessalonian congregation. So, kaunting background po about the Thessalonian church. So ito po ay church na kung saan ay nag-umpisa po during the second missionary journey of Paul. And bago po siya pumunta po sa Corinth at nag-stay ng 1.5 taon. And the location na kung saan sinulat po ni Paul, ang aklat na ito is in Corinth. So nasa Corinto po si Apostol Pablo nung isulat po niya ang aklat ng Thessalonica sapagkat siya po ay umalis sa Thessalonica. Dahil meron pong uprising, sabi nga, laban po sa kanya. Kaya po siya pumunta ng Corinto. But hindi po ito naging dahilan upang ang gospel po ay hindi mag-penetrate sa mga taga-Thessalonica. At ang Thessalonica po ay nakilala bilang isang modelong church, bilang isang mabuting halimbawang iglesia dahil sa kanilang pag-ibig, dahil sa kanilang pananampalataya, at dahil sa kanilang pag-asa sa Panginoon. Kaya magandang halimbawa po ang Thessalonica. Subalit, sa church din pong ito ay marami din pong mga problema, marami din pong mga issues na dapat ayusin, dapat i-address. At ito nga po ang sinabi ni Apostol Pablo regarding to their leaders, respect their labor. Sabi nga, those who labor among you and esteem
them very highly and be at peace among yourselves. So these are the points. So ito po yung ating mga puntos po na ating pag-aaralan po ngayong umaga. So first, in verse 12 is by knowing them experientially. So how? Paano po natin makikilala at paano po natin ma-appreciate yung halaga ng mga leaders, mga persons na ginagamit ng Panginoon para sa ating paglagong espiritual. So first is by knowing them experientially. So in verse 12 it says to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So in other translation, ang atin po mababasa, kung hindi po ako nagkakamali sa NASB po, is appreciate. So, kumbaga, talagang eksaktong-eksakto doon po sa appreciation. Okay? So, appreciate or respect those who labor, who toil among us. So, what kind of appreciation or respect ang dapat nating ipakita at gawin? Ayon po sa itinuturo po ni Apostol Pablo. So, bago po yan, gusto ko pong magkaroon ng isang disclaimer. Ano po? So, hindi po ito personal. Ano ho? So, itong motivation natin to share this is not because of the position that I have. But because, according to the scripture, we are taught and commanded what we should do to our leaders. So, nasa Biblia din kung ano po ang dapat nating gawin sa ating mga tagapanguna. Ano po? At bilang tagapagsalita po ng Panginoon ay narito po at atin pong ibinabahagi sa atin. So not only because this month is a month of appreciating the workers or the leaders or the pastors, but there is a timeless principle that we need to listen and apply bilang bahagi ng iglesia. At yan, sabi nga sa ating unang katotohanan is to know them experientially. So why? Bakit ho kailangan experiential? Because the Greek word that was used dito po sa word po na ito is the word oida. Okay? So oida, pag tinranslate po ito sa English, also means knowledge. But there's another Greek word which is ginosko. Ano ho? So meron po tayong tinatawag na knowledge by perception. And here, ito naman, ang ibig sabihin po is knowledge by intuition or experience. So yun po yung salitang oida na ginamit po dito. It means to know by intuition or experience. What does it mean? It doesn't mean only to know your leaders by general information. So hindi po ito katulad sa ibang iglesia na kilala lang nila yung kanilang tagapanguna sa pangalan, sa itsura, sa pananamit, sa tinig. Ano? Yan po yung sa relihiyon actually eh. Okay? Walang personal attachment, okay? Acquaintance doon sa tao. Kilala lang niya yung tao, pero hindi kilala ng leader yung kanyang, sabi nga, personally, yung kanyang pinangungunahan. Di ba? So, ganun din po sa isang member. So, kailangan, ang pagkakilala po natin sa ating tagapanguna is not only by general information, not only by name, so hindi lang natin alam ang kanilang pangalan, hindi lang natin alam, kilala sila, sabi nga, through face recognition, okay? Hindi lang ganon ang dapat na kilala natin sila. But to know them deeply and respectfully to value their service. So, ang advantage po natin dito sa atin is tayo po yung isa pa lamang church na kakaunti. So, mas malaki po yung pagkakataon po natin na makilala po natin ang isa't isa. Mas makilala natin yung mga pastors natin, mas makilala natin yung mga leaders na ginagamit ng Panginoon sa atin. Sa mga taong ginagamit ng Panginoon, sa pagtuturo, sa pag-a-admonish, sa pag-i-encourage, di ba? So, hindi lang natin sila kilala by name, by general information, alam natin may asawa, alam natin kung ilan ang anak, alam natin kung saan nakatira, but we know them deeply. Okay? We know them deeply and respectfully. May paggalang natin nakikilala sila.
And it involves a close and personal acquaintance that results in the caring appreciation of the Lord's servant. So, kailangan personally acquainted tayo sa ating mga tagapanguna. Amen? Yan. So that is the church actually, mga kapatid. We long na hindi lang tayo nandito sa church at nakikita natin ang ating kapatid, nakikita natin ang ating mga lingkod ng Panginoon. So ang concern po ng salita ng Panginoon sa atin is magkaroon din tayo ng longing na mas makilala natin yung ating mga leaders. Kung ano yung kanilang buhay, kung ano yung kanilang pinagdadaanan, kung ano yung estado ng kanilang buhay na meron sila sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, ma-expose po tayo sa realidad ng ministry. Okay? Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, na ma-expose po talaga tayo doon sa realidad ng ministry. Hindi lang ang ministry is just only sitting, tayo umuupo lamang nakikinig, at tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa atin na ang ministry po ay buhay natin. Okay? Ang araw-araw po natin ay ministry. Hindi po ang ministry is every Sunday lang. Hindi po ang ministry is every morning lang pag tayo nakikipagtagpo sa Panginoon. Pag may nakakasalamuha tayong kapwa natin Kristiyano, hindi lang yun ang oras ng ating ministry. Ito ho is, sabi nga, it permeates the entirety ng ating buhay. Okay? Kaya yun po yung nais po ng Panginoon sa atin na tayo po ay ma-exposed. Talagang tayo mismo, makasaksi ho tayo sa realidad ng ministry. Kung ano ba talaga yung buhay ng isang paglilingkod, o buhay paglilingkod. At paano ba mabuhay ang isang lingkod po ng Panginoon. So how should the church show their appreciation to their pastors or leaders? So, paano ba ang church ay magpapakita o dapat magpakita ng kanilang appreciation sa kanilang mga tagapanguna? So, samahan niyo po ako sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. Okay, it says, 1 Timothy 5:17, "Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching." Verse 18, "For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages." Alam niyo po, dito ho sa part na ito ay talagang nakakakilabot. Sa part ho ng isang lingkod ng Panginoon, itakal po ito, but since na ito po ay mula sa Bible, so ang church is responsible na dapat siyang magbigay respeto. So that the elders who rule well, the leaders who rule well, will be considered worthy of double honor. Right? And sabi dito, especially those who labor. So kung talagang nakikita po natin ang mga lingkod ng Diyos na talagang sila po ay nagpapagal, sila po ay nagbubuwis ng kanilang lakas at ng kanilang sarili alang-alang sa ministry, sino tayo bilang bahagi ng church para hindi natin i-appreciate? Sino tayo bilang church member na hindi natin sila kilalanin? Sino tayo bilang church member na hindi natin pansinin ang magagandang halimbawa na makikita natin sa mga lingkod ng Panginoon? Sabi nga, nakakaalangan man pong banggitin ito sa atin. But, mula po sa salita ng Panginoon, let us pay, sabi nga, with respect, sabi po, sa ating mga tagapanguna. So, sabi dito, those who rule well. Okay? So, generally, it is an act of gratitude. So tayo po, bilang isang kongregasyon o bahagi ng kongregasyon, sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos ay mas
nag-iibayo yung ating pagiging mapagpasalamat. Yung pagiging, sabi nga, pagiging gratuitous natin. Appreciative. Just like sa isang bata, pag binigyan mo ng isang bagay na gustong-gusto niya. So, nandun yung kanyang pagiging appreciative. Thank you po. So, kahit sa simpleng salitang thank you, ito po ay malaking bagay na dun sa nagbigay. Okay? So, it also applies sa gawain. Kung hindi tayo thankful sa ating sitwasyon ngayon bilang isang Kristiyano, so, ano po ang magiging impact nito sa mga ginagamit ng Panginoon para sa atin? Since na ito po ay mula din po sa Biblia. That's why, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. So, ibig sabihin, ang isang manggagawa daw, sabi dito sa binasa po natin, deserve niyang meron siyang matanggap. Hindi lamang ang tinutukoy po dito is yung material. Ang tinutukoy din po dito is moral. Okay? Yung ating support sa prayer, yung ating support sa verbally, sinasabi pa natin, Pastor, katuwang niyo po kami sa inyong paglilingkod. Yan ay kasama din dun sa wage na sinasabi po dito. So, he deserves. Okay? Meron din pong act of gratitude na kung saan, ito naman po ay ginagawa natin sa church. So, nagbibigay tayo ng note, nagbibigay tayo ng plaque, certificate, or even financial. Di ba? So, these are the ways. Ito po yung mga pamamaraan na pinapakita po natin yung ating appreciation at pagkilala po sa dedikasyon ng mga lingkod po ng Panginoon. Amen. Ano po? Okay. So, it says in 1 Timothy again, that the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So, it implies that a good elder deserves to get his living from his labor. So this is the principle. Ito po ay prinsipyo mula sa Biblia ng isang tapat at mabuting tagapanguna. Sabi dito, deserves to get his living from his labor. So in 1 Corinthians chapter 9, so makikita din po natin ang sabi po ni Apostol Pablo concerning himself bilang isang tagapangaral ng salita. So sabi niya in chapter 9 verse 14, 1 Corinthians, in the same way the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. So ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya nakakahiya po talaga na may bahagi ito sa part ko, pero ito po yung sinasabi po ng Biblia that since they are chosen, appointed, set apart by God to lead, to prod, to teach, to admonish. So ano dapat yung dapat nating ibalik sa kanila? Ano dapat yung ibabalik natin? So first, knowing them experientially. Not only knowing them, who they are, ang pangalan nila, general information, but knowing them, kung ano talaga sila sa buhay, paglilingkod. So each church member should know their leaders by intuition and with intimacy. So kailangan mas kilala natin ang isa't isa. Hindi ang mas kilala natin. Sabi nga, ang lingkod lang ng Diyos ang mas may kilala sa member. Kailangan din po ang member ay may longing na mas makilala niya ang kanyang tagapanguna. Dahil kung hindi po natin gagawin, somehow it will affect, sabi nga, maapektuhan po ang takbo ng ating ministry. So that is the first point. So next, in verse 13, so ito po ang sabi sa verse 13, not only knowing our leaders experientially, hindi lang na mas intimate, personal nating kilala ang mga tinawag po ng Panginoon sa atin, kundi, ang sabi po dito sa verse 13, and to esteem them very highly in love because of their work. So ano naman po ang ibig sabihin?
ng bahaging ito. So not only knowing them experientially, but also showing them a loving respect. Hindi lang salitang respeto ang mababasa po natin, because here, ang sabi po dito sa verse 13 is in love. Okay? To esteem them very highly in love because of their work. So ano dapat yung motive natin sa ating pagrespeto o paggalang po natin sa mga leaders po ng iglesia? What is that? Love. Not hate or hatred. Right? So, church leaders are not only worthy of our appreciation, they are also worthy of our respect. Amen? Wala hong sino man sa atin ang maaaring i-take advantage niya ang kanyang posisyon para sirain niya ang reputasyon ng kanyang kapatid o ng kanyang tagapanguna o ng kanyang pinangungunahan. We are all one in Christ. Kaya sa bahagi naman ng isang member patungo sa kanyang tagapanguna, sabi dito, church leaders are also worthy of our respect. To esteem our pastors very high, sabi dito, dahil po yun yung adverb na ginamit, very highly, sabi dito, also means to regard them beyond all measure. To regard them beyond all measure. So this is my question. Kami po ba yun yung pong pinapanalangin? Ano ho? Yan po ay katuwaan po namin, kalakasan po namin. Ano ho? Na banggitin niyo po kami sa amin po sa inyo pong mga panalangin dahil malaking bagay po iyan sa amin pong ministeryo. So hindi po kami malakas sa ganang amin lamang, kundi ginagamit din po ang inyong mga panalangin at maging kayo, ginagamit din po ng Panginoon para sa amin. Kaya ang call naman po sa atin, sa mga members, sabi dito is, let us esteem, respect, okay? Or sabi nga, i-acclaim natin yung mga ginagamit ng Panginoon sa atin. And also, it intensifies the knowledge by experience principle. So, mas ini-intensify po nitong second point natin yung una. The knowledge by intuition principle. Ini-intensify po by saying in love, which calls for a limitless respect for church leaders. Kailangan yung ating pagmamahal sa mga tagapanguna ay yung sukat, sabi nga, kung paano yung sukat ng pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinuhos sa atin. At kung maaaring, sabi nga, yung extent o yung pag-ibig din na ipinapakita sa atin ng mga tagapanguna. So, yun din po ang dapat nating ibalik sa kanila. A limitless respect. Ano po? Kaya hindi ho talaga designed sa isang church na sigawan ng isang member ang kanyang leader. O i-mock ng isang deacon, sabi nga, o ng isang member ang kanyang pastor. So, hindi po. Sapagkat dito po natin makikita yung bunga ng ating kaligtasan. Kung paano po natin pinananatili ang pag-ibig at pag-uunawaan sa isa't isa. So, since pastors are called to do in the ministry of the word and set apart for leading Christ's flock, the people under them are to lovingly acknowledge their ministry labors, greatly respect them, overlook their non-sinful human frailties, speak well of them, encourage them, and give your best for them. So, which is respect. So, ano po ang mga pamamaraan na dapat nating gawin upang hindi po tayo maging burden sa ating pong mga tagapanguna? First, sabi po dito, acknowledge their ministry labors lovingly. So yung pagpapagal ng ating mga manggagawa, ng ating pong mga tagapanguna ay ating kinikilala, ipinagpapatotoo po natin sa Panginoon.
Nandoon ang ating mataas na pagrespeto sa kanila. Overlook their non-sinful human frailties. So as what I've said earlier, na ang pastor din po ay may kahinaan, na ang pastor din po ay may kabulukan, but being a member, being a part of the congregation, the scripture tells us that we have to overlook that. In Proverbs chapter 10, verse 12, it says, hatred stirs up strife, but love covers a multitude of sins. Kung ang paiiralin natin ay yung galit sa ating nakikitang may kapintasan o may kabulukan, so tayo po'y lumilihis. At kailangan po ang pairalin natin ay ang pag-ibig because love covers a multitude of sins. Amen? Ang mas manaig sa atin ay ang pag-ibig, ang pag-unawa, ang pagtanggap. Hindi ang puot, hindi ang galit o sama ng loob. Sabi nga, nangyayari po sa church na magkaroon po ng tampuhan, samaan ng loob. Pero hindi po yan pwedeng, sabi nga, habang kayo nandito sa church ay ganun na lang. Walang pansinan. Walang pakialamanan. Parang ang hirap noon. Ano kaya ang magiging atmosphere ho ng ating church pag ganyan? Hindi ho mag-glorify ang Diyos. Bagamat ang ating purpose kaya tayo pumupunta dito is to glorify God. Di ba? Paano mo mabibigyan luwalhati ang Diyos kung sa pagpasok mo pa lang, meron ka ng kinasasamaan ng loob? How much more tagapanguna pa? Kung meron kang apprehension sa mga tagapanguna, so, is it right? Sabihin natin, tayo po ay nakakapag-glorify sa Panginoon. That's why overlook their non-sinful human frailties, speak well of them. So, hindi natin sinisiraan ang ating mga tagapanguna kahit ang bawat isa sa atin. Always speak well of each other. Okay? Encourage them. Pag nakita natin kailangan ng encouragement, ini-encourage po natin. And give our best for them. So, hindi po ibig sabihin give our best is yung tipong parang outstanding yung ating performance. But ang makikita natin dito is kung ano yung appropriate para doon sa lingkod ng Panginoon na dapat nating gawin. Because when we say outstanding performance, sa Panginoon yan. Okay? But on your part, sabi nga, doing your part bilang isang member sa iyong church leader, so sabi po, gawin natin yung pinaka-nararapat. Okay? Each member or church member is commanded to respect their pastors very well, knowing that their toil and pain is not for personal gain, but for the sake of the gospel. Kung nakikita talaga natin na ang kanilang pagtitiis sa ministeryo ay hindi para sa kanilang pansariling kapakinabangan, kundi alang-alang sa mabuting balita at para sa kaluwalhatian ng Diyos, why don't you respect your church, pastor, or leader? Bakit hindi natin ibigay ang karampatang respeto at pagsunod? Hanggat sila ho ay nasa tama, hanggat sila ho ay nasa panig ng katuwiran ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ikalawa po natin is sabi nga, by showing them a loving respect. Hindi lang basta gumagalang tayo, po at opo, kundi ng may pagmamahal. Amen? Amen. And number 3, verse 13 again. Okay. And to esteem them very highly in love because of their work, be at peace among yourselves. So number 3, by submitting to them at peace. So alam niyo po, ang ating appreciation is not only about saying thank you, not only respecting them, but also submission. So that is the third. By submitting to them at peace, knowing your leader's worth for your spiritual life involves submission to their authority. Kaya hindi po pwede yung ang isang church leader is tinitake advantage niya yung kanyang authority. Paano siya igagalang?
Kung siya'y ginagalang, sabi nga, it's because hindi niya tinitake advantage yung kanyang authority. Nandun din yung kanyang submission sa chief shepherd, which is the Lord. Di ba? That's why we submit to them under shepherds. So sabi po sa 1 Peter chapter 5, we have the chief shepherd, the pastors are the under shepherds, and sila po ang ginagamit ng chief shepherd para sa atin. Kaya mahalaga po ang tinatawag po nating pagpapailalim or submission. So any second thought or apprehension to your leader will affect both your spirituality and the effectivity of the church to fulfill its duties. Kung ang kahit sino man sa atin ay hindi mapagpakumbaba o mapagpailalim sa mga nangunguna sa kanya, maapektuhan po ang ating gawain. Maapektuhan lalong higit ang ating pananampalataya o ang ating spiritual na buhay. To be at peace with your leader suggests that tensions were possibly present. Kaya po maaaring sinabi po dito ni Apostol Pablo that be at peace because maaaring meron pong conflict between the member or the members and the leaders na posible pong mangyari sa loob ng isang iglesia. Subalit ang sabi po ni Apostol Pablo, be at peace among yourselves. Kayo mismo ang magpairal. Sa inyo mismo manggaling ang kapayapaan. Pagamat ang mga lingkod ng Panginoon, yan din po ang kanilang nais. So to be at peace with your leaders, again, suggests that tensions were possibly present, but they should remember their shepherds with love and affection instead. Hindi lamang ho ang pairalin natin ay ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkaroon tayo ng second thought sa ating mga tagapanguna, alalahanin natin ng may pag-ibig ang ating mga lingkod ng Panginoon. That's why we have two subpoints here. First, submission includes imitation. How? Paano po tayo magpapailalim sa mga tagapanguna? First, imitation. So, paanong imitation? By following the example of your leader or pastor in righteous behavior. That is from Hebrews chapter 13, verse 7. So, tingnan po natin. Sabi dito sa Hebrews 13, verse 7, okay, Hebrews 13 verse 7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Si Apostol Pablo po, sinabi po niya in 1 Corinthians 11, imitate me. But sabi nga, sinundan po niya yon as I imitate Christ. Follow me as I follow the example of Christ. Hanggat ang nakikita po natin sa atin pong mga tagapanguna bilang modelo ho sa pananampalataya ay matuwid, mabuti, banal. Sinabi po ng Biblia, imitate. Sundin po natin. Tularan po natin. Okay. Not only imitation, it also includes cooperation. Not only submission includes imitation, it also includes cooperation. What is that? Believers must obey and submit to their leaders for mutual benefit. So in verse 17, Hebrews chapter 13 din po, sabi dito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Ang hindi mo ba pagsunod sa pastor ay sa pastor lang ba may problema? No. Una sa lahat, ikaw ang may problema. Sino ang magbe-benefit kung susunod ka sa iyong tagapanguna? Ikaw din.
Kapag hindi ka sumunod, kapwa kayo maapektuhan. Ang pastor, sabi nga, nandun yung kanyang burden dahil sa iyong hindi pagsunod at sa iyong part naman, yung iyong katigasan ng ulo na hindi sumunod. Pero kung susundin mo ang iyong mga tagapanguna, so the benefit also is mutual. Nag-glorify mo ang Panginoon sa pagsunod mo sa kanila at sabi nga, nasusunod mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Okay? So again, obey your leaders and submit for they are keep watch. Sabi nga, they keeping watch over your souls. As those who will have to give an account and let them do this with joy. Gawin natin itong may katuwaan. Kaya masaya ba tayong sumusunod sa Panginoon? Una sa lahat. At masaya din ba tayong sumusunod sa ating mga tagapanguna? Di ba? Yan po ang sinabi ng Biblia. Let them do this with joy and not with groaning. Yung tila bagay hirap na hirap, hilahod, tayong sumusunod. Samantalang ang Panginoon, ang pasensya ho'y mahaba pa. Mahaba pa sa hindi natin mawari. Maaaring ang lingkod ng Panginoon ay ganun na lang din ang kanyang pagtitimpi at pagpapasensya. So why don't you, sabi nga, obey and submit? Yamang ito po ang sinabi ng salita. So again, it's for our mutual benefit upang ang iglesia ay magpatuloy ayon sa direksyon, kalooban ng Diyos, tayo po ay magpailalim sa ating mga tagapanguna. Bukod sa ating kilalanin at irespeto, tayo po ay magpailalim sapagkat sila po ay ginamit ng Panginoon para manguna sa atin. That's why each church member is commanded to submit to their leaders for peace, harmony, and effective ministry within the church. So tayo pong lahat, sabi dito, commanded na tayo po'y magpailalim sa ating mga tagapanguna para sa kapayapaan, kaayusan, at pagiging epektibo ng iglesia. Kung yan po ang nais po natin sa ating church, sa atin po manggagaling, kung paano po natin tratuhin, kung paano po natin respetuhin, kung paano po natin igalang at magpailalim sa mga taong ginagamit sa atin para manguna. Amen? So that is our message. Just only to remind us na hindi lang po tungkol sa atin ang ating paglilingkod. Tungkol din ito sa mga taong ginagamit ng Panginoon. Kaya tayo po ay mas maging sensible sa mga nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid. Lalo't ang patotoo po natin ay para sa lahat ng tao. Okay? So, bigyan po ng ilang mga personal na tanong, mga kapatid. How much do I know my pastor? So, gaano na natin kakilala ang ating pastor o ang ating mga pastors? Do I care? Do I appreciate? Do I help? Do I respect? Do I obey and submit? Do I pray? Okay? Do I pray for them? Do I respect them? So, nandun ba ang ating paggalang? Nandun ba ang ating appreciation? Nandun ba ang ating pagkalinga? Nandun ba ang ating pagsunod sa ating mga tagapanguna? So, brethren, get to know us more. So, sana po ay nandun po yung ating desire na talagang mas makilala pa po natin ang isa't isa. Sapagkat iisa po ang ating hangarin sa paglilingkod. At sa pagkakilala pa natin ng higit sa isa't isa, mas makita natin yung burden at may papanalangin po natin ng sama-sama sa Panginoon. That's why ang prayer po natin is magiging mas mas nakakabagbag damdamin. Hindi lang na alam natin yung pangalan ng mga pastor na nangunguna sa atin. Batid natin ang kanilang pinagdadaanan, batid natin ang kanilang pangangailangan, batid natin ang kanilang mga kahinaan.
Kailangan po namin ang inyong panalangin. Kailangan po namin ng inyong suporta. Kailangan po namin ng inyong pagkalinga. Kailangan po namin kayo sa ministeryo. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y pinagtagpo upang pairalin kung ano po ang nais ng Diyos sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Ito po ay isang paalala sa amin na kami po ay maging appreciative sa lahat ng bagay bilang isang Kristiyano, hindi lamang sa mga pagpapala na aming natatanggap mula sa iyo, kundi sa mga taong hindi pong ginagamit din para sa amin. Kaya nawa po, O Diyos, sa paglalapat po namin, ikaw lamang una at higit sa lahat, ang amin pong mabigyan ng karangalan at kapurihan. Sa pagsunod po namin sa amin pong mga tagapanguna, sa pagtulad po namin sa kanila pong halimbawa, sa pagbibigay respeto namin sa kanila, yamang sila po ay inyo pong sinet apart para po sa kanilang posisyon. At nandun po yung desire din po namin, Panginoon, na mas makilala sila sa kung ano po ang kinakaharap nila at mga pinagdadaanan po nila sa buhay paglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi po ito magbunsod sa amin para magkaroon po kami ng kaisipan na hindi mula sa katotohanan. Kundi mas pairalin po namin ang pag-ibig, ang pag-uunawaan, at ang pagmamalasakitan bilang isang katawan. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.